was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the breach was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. Now there at the cross, you paid the debt I owed, broke my chains, freed my soul. For the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. You took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than the wonder-working power of the Holy that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. There to my heart was the blood applied. Glory to
I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire and the darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have
we've come to worship, and we have come to pray. Lord, we've come to listen and hear what you say. Lord, our hearts are longing to meet with you today. For we have come to seek you, and we have come to sing. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy. All blessing and power, all riches and wisdom, all glory and honor and praise to the Lamb. Lord, we need forgiveness, we wander far away. Look down in tender mercy, forgive our sins, we pray. Lord, we need revival, all across this land. Come move among your people with your mighty hand. Worthy, you are worthy, King of kings, Lord of lords, you are worthy. All blessing and power, all riches and wisdom, all glory and honor and praise to the Lamb that was slain to redeem us back to God again. To the Lamb who will reign forever and ever. Amen. To the Lamb that was slain to redeem us back to God again. To the Lamb who will reign forever and ever. Amen. To the Lamb that was slain to redeem us back to God again. To the Lamb who will reign forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Amen. 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 We're pilgrims on a journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives are steering testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud,
have gone before us. Let us lead with those behind us. The heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, let our children live through all we've left behind. May the truths that they discover and the memories they uncover become the light that leads them to the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart. Words of life, words of hope, give us strength, help us cope in this world wherever we roam. Ancient words will guide us home. Ancient words ever true, changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart.
Good morning po. Tumayo po tayong lahat at palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Can we make it louder pa? This morning, excited na po ba kayo? Amen. Excited po tayong lahat para purihin ang Diyos. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, before that pala, welcome to the month of March. Ayan. March 2 na. Next month, Pasko na po. Hindi, joke lang. Malapit na ulit ang Pasko. So, good morning po ulit sa inyong lahat. Alam niyo po, isa sa mga description po na pwede nating gamitin para ilarawan ng ating Diyos is that He is faithful. Tama po ba? He is faithful. Ibig sabihin, hindi siya nagbabago. Patuloy na minamahal niya tayo over time through generations. Ang sabi po sa Deuteronomy 32 verse 4 sa NIV, sabi po dito ang ating Diyos, He is the rock. Amen? His works are perfect. Grabe po yung description. His works are perfect and all His ways are just. Lahat na nangyari, lahat na pinaplano ng Panginoon ay makatarungan. A faithful God who does no wrong, upright and just is He. Amen? Ganon ang description ng Biblia patungkol sa ating Diyos. And this is really the perfect description of who God is to us. At sa Tagalog po, ito po ang sabi, ang Panginoon ang bato, perpekto ang kanyang mga gawa, at makatarungan ang lahat ng kanyang mga daan. Isang tapat na Diyos na hindi gumagawa ng masama, siya ay matuwid at banal. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen? Ganyang klase ng Diyos ang sinasamba natin. Ito ang Diyos na sinasamba natin, aawitan natin this morning. Kaya let's give our best. Amen po ba? Amen. And so this morning we will sing this song, Avino Malkeinu. Ang meaning po nito sa salitang Ingles ay Our Father, Our King. Let's sing this song. Praise the Lord. Let us bow our heads and let us pray to the Lord.
Let's close our eyes and let's pray. Our Heavenly Father, our King, we come before you today with hearts full of gratitude and thanksgiving and even praise para sa iyo, aming Ama. Thank you for the gift of life, for your unending love, and for bringing us together in this place as one body in Christ. And as we gather in your presence this morning, we pray that you cleanse our hearts, open our minds, and make our hearts receptive to your word. Lord, we also pray that our worship this morning may be pleasing to you. Lord, open our hearts, Panginoon. And even, Lord, make our prayers for today, Panginoon, all our prayers today, be sincere, Panginoon. We also pray that you bless this service, Panginoon, and that everything we do for you today bring glory to your name. We also pray for our brothers and sisters in Bulacan, Panginoon. Pagpalain mo rin po sila, Panginoon, gaya ng pagpapala mo sa amin dito sa West Camyas. And we also remember all the people joining us online, Panginoon, as they intend to worship you this morning. Bless their hearts, Panginoon. At katagpuin mo lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. From heaven, Lord, we believe, Lord, na from heaven, you see us and you are pleased with us, Panginoon. And we pray, Panginoon, na tanggapin mo ang mga nais naming ibigay sa iyo sa umagang ito. Nawa mapangiti ka namin, Panginoon. Nawa ma-please ka namin. Thank you so much for the life that you gave us, Panginoon. And thank you for the privilege na kami po ay makatayo sa harapan mo, Panginoon. Awitan ka na magandang awitin, Panginoon. Because you deserve the best, Panginoon. Let everyone in this place give their best. Let everyone in this place decide to praise and worship the one true God. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. I know a shepherd gives me peace. The Lord is by my side. For every day He walks with me. The Lord is by my side. The Lord is by my side. Forever by my side. His hope, His strength, His peace is mine. The Lord is by my side. Come on, sing again. The Lord is by my side. Forever by my side. His hope, His strength, His peace is mine. The Lord is by my side. I know my shepherd gives me strength. The Lord is by my side. Amen. For I am small and He is great. The Lord is by my side. The Lord is by my side. Forever by my side. His hope, His strength, His peace is mine. The Lord is by
goodness and love, they have followed me. For when I look back, I will surely see my shepherd has laid down his life for me. And when I look back, I will surely see your goodness and love, they have followed me. For when I look back, I will surely see my shepherd has laid down his life for me. And when I look back, I will surely see your goodness and love, they have followed me. For when I look back, I will surely see my shepherd has laid down his life for me. Woo! The Lord is by my side, forever by my side. His hope, his strength, his peace is mine. The Lord is by my side. The Lord is by my side, forever by my side. His hope, his strength, his peace is mine. The Lord is by my side. The Lord is by my side, forever by my side. His hope, his strength, his peace is mine. The Lord is by my side. Woo! His hope, his strength, his peace is mine. The Lord is by my side. Once more. His hope, his strength, his peace is mine. The Lord is by my side. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Oh, glory to God. Praise the Lord. He is by our side always. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for that. Praise you, Jesus. Oh, glory to your name, oh Jesus. We glorify your name. Remember those walls that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape. But he came and he died and he rose. Those walls are rubble now. Praise the Lord. Remember those giants we called death and grave. They were like mountains that stood in our way. But he came and he died and he rose. Those giants are dead. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. This is our God. This is who he is. He loves us. This is our God. This is what he does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. This is our God, this is who he is. He loves us. This is our God, this is what he does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Oh, hallelujah. Remember those walls that we called sin and shame. They were like prisons that we escaped. But we came and he died and he rose. Those walls are rubble now. Oh, thank you, Lord. Remember those giants we called death and grave. They were like mountains that stood in our way. But he came
He rose. Those times are dead now. Thank you, Lord. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. This is our God. This is who He is. He loves us. This is our God. This is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Oh, thank you, Lord. Remember that fear that took our breath away. Faith so weak that we could barely pray. But He heard every word, every whisper. Now those altars in the wilderness tell the story of His faithfulness. Never once did He fail, and He never will. This is our God, this is who He is. He loves us. This is our God, this is what He does. He saves us. He bore the cross, beat the grave. Let
Napakasarap malaman na meron tayong Diyos na kasama natin araw-araw. Amen? Kahit napapagod tayo, kahit na feeling natin hirap na hirap tayo, the Lord is there with us. Amen? The Lord is on our side. Hallelujah. And we thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. He deserves all the praises and worship. Let us worship the Lord with all of our hearts. Lift Him up. Exalt the name of Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Oh, hallelujah. Worship the Lord your God. Praise you, Lord. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. You deserve
worship you, Lord. Worship the Lord your God. Hallelujah. Oh, hallelujah. We thank you for all the things that you have given to us and for all the things that are to come our way, Lord. We are thankful, Lord, for your presence in our lives. We thank you, Lord. Nakasama ka namin sa bawat araw ng paglakad namin, O Lord. And we believe, Lord, there is more. We believe, Lord. Hindi ka pa po tapos, O Lord, sa pagpapala sa amin. And we claim, Lord, for everything, Panginoon, every good thing, Panginoon, to come our way. Hallelujah. We praise you, Lord. You have been good to me. You have been good to me. Thank you, Lord. You have been gracious. You have been faithful, meeting my needs. Thank you, Lord. Lord, it's so plain to see. Lift your voice that you have been good. Oh, thank you, Lord. I have been given so much I can't even begin to think. And still I believe there is more. I believe there is more. I believe
Praise the Lord. When my world is falling down, sorrow storming all around, lights are turning off, like a sunny day gone blue. Sitting by alone, afraid, you're the answer when I pray. I would find someone, in Jesus I found you. All I want is to love you forever. All I need is your grace every day. You save my soul and let me out of the dark. You gave your life away, and I'm thankful every day for the gift. Watching when I lay asleep, in your palm I am kept safe. Every moment, if only time could stay. But the colors fade away, and the years will make us gray. But Jesus, in your eyes, I'll still remain a child. All I want is to love you forever. All I need is your grace every day. You saved my soul and led me out of the dark. You gave your life away, And I'm thankful every day for the gift. Na, 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 na. All I want is to love you forever. All I need is your grace every day. You saved my soul and led me out of the dark. You gave your life away, Can't find the words to say. and I'm thankful every day for the gift. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Isang mapagpala at mapagpaalalang araw ng pagsamba sa lahat. Tapos na po ang Pasko, tapos na ang Bagong Taon, tapos na ang Valentine's Day. Ano ang sunod? Marso na. At yan po ang pag-uusapan natin. Ang buwan ng Marso, medyo pakihinaan nyo nga at parang nasa langit na ako dito. Ang buwan ng Marso po ay pinag-uusapan po natin dito yung pagiging matapat. Sabihin mo sa katabi mo, matapat ako. At saka ang pagiging masunurin. Sabihin mo, masunurin din ako.
Yan po yung topic natin ngayong buwan ng Marso. At sa araw na ito, ako po ay kumuha ng isang karakter sa Lumang Tipan, isang bayani ng Old Testament na tinawag ng Diyos upang ang pangako ng Diyos sa Israel ay magkaroon ng katuparan sa pamamagitan ng taong ito. Amen. At yan po ang ating pag-usapan sa umagang ito. Tumayo muna tayong lahat at tayo ay mananalangin. Amang banal na nasa langit, isa po talagang pribilehyo na kami nakatayo sa harapan mo, marinig ang boses mo para sa aming kabutihan, gabay ng aming buhay hanggang sa muli mong pagbabalik. Pagpalain mong araw na ito, puspusin mo kami ng banal na Espiritu upang maunawaan namin ang mensahe na inihanda mo para sa bawat isang anak mo na naghihintay, nasasabik maghintay sa muling pagbabalik ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. And so today, Father, we thank you and praise you and bring back the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord! Makakaupo muna tayong lahat. Ang title po ng aking message ngayong araw na ito ay pinamagatan kong The Book of the Law. Ang buwan ng Marso ay may sariling kakaibang alindog. Ito po yung ganda. Maganda ang Marso. At meron po itong may kahalagahan. Habang ang mundo ay lumilipat mula sa malamig na taglamig patungo sa pag-asa ng tagsibol. In fact, ang March po ay simula ng spring. Mahalaga po ang spring. Amen ba yun? Lalong-lalo na po tayo kasi ay walang 4 seasons. Sa ibang bansa, meron po silang winter, meron silang spring, meron silang 4 seasons. No? Winter, spring, summer, and fall. Yan. At tayo wala nun. No? Kaya nga kadalasan pumunta tayo sa Japan, sa ibang bansa, para makita lang natin yung tunay na kahulugan ng spring. Amen ba yun? Dahil dito sa panahon natin, laging parang may sumisibol sa panahon natin eh. Tumabas ka lang ng kahoy, ilang araw lang, ilang linggo lang, meron namang uusbong. Pero sa ibang lugar, ay ito po'y dinadayo. No? Sa panahon ng Marso, unti-unting bumabalik ang buhay ng mga halaman at puno at muling nagiging abala ang kalikasan. Alam nyo, napakasarap pagmasdan ang kalikasan. Masarap pa siyang kausapin. Sino yung nakikipag-usap dito sa mga halaman? Kayo, di ba? Ako, kinakausap ko yung mga halaman. Malay nyo kung sumagot yun, di ba? Ako kasi marami akong halaman. At talagang yung iba nga, pinakikiusapan kong mamunga na. Oo. At itong buwan ng Marso ay buwan ng tagsibol. Tila isang bagong simula para sa lahat at nagbibigay ito ng pag-asa at enerhiya sa bawat tao. Hindi lang natin masyadong pinapansin dahil masyado tayong abala. March is a time of renewal where nature awakens from its slumber and we find inspiration in the changing seasons. Alam niyo mga kapatid, yung tagsibol, lalong-lalo na, ako kasi meron akong puno ng talisay sa bahay namin. May mga time na bumabagsak talaga ang mga dahon. Nagiging orange muna, nagiging brown, and then pagkatapos babagsak siya. Nagkalat yan talaga, yung aming mga naglilinis sa bahay, mga kasamahan ko sa trabaho, nililinis yan halos araw-araw. Nagwawalis pa lang ngayong umaga, maya-mayang tanghali, puno na naman. Sabi nga nung iba, putulin mo na yan para hindi na magkalat. Nakita nyo na yon? Napapansin lang natin yung kalat ng dahon, hindi natin napapansin yung ganda niya. Amen ba yon? Marami sa atin ganun eh. Pagkatapos makita yung ganda, putulin na yan. Dahil basura.
At ako nakikita ko na pagka tumutubo na yung talisay ko, parang nagbibigay ng pag-asa sa atin. Tandaan po ninyo mga kapatid, gumagamit ang Diyos maging ang kanyang kalikasan para ikaw ay mabigyan lang ng pagkakataong umasa sa Diyos. Amen? Amen ba yun? Hallelujah. And ano ba yung buwan ng Marso? Nag-aaralan ko, ano ba makukuha ko? Ano ba bang mensahe ang merong ang Marso, ang March? Sabi ko the month of March is marcha. Amen? Magmarcha na tayo. Is a month for us to move towards our goal. Amen? Tapos na Valentine's Day. Natutulog pa ba tayo? January, puyat. Kaya nga siguro yung panahon ng pagsabi ng move on pagdating ng January, hindi applicable, Brother Aldrin. Kasi meron pa tayong tama ng 1 taon nung nakaraang taon. At puyat pa nung bagong taon. Pagkatapos dumating pa si Pebrero, in love naman. Pero ngayon Marso na. It's time for us to march on, to move on, to conquer our own promised land. Meron tayong bawat isa sa atin, may pangako ang Diyos sa atin. Amen ba yun? Sino naniniwalang may pangako sa kanyang maganda ang Diyos? Nais ng Diyos na tayo ay bigyan ng masayang buhay, maayos na buhay, maunlad na buhay. Walang plano ang Diyos na ikaw ay pahirapan. Walang plano ang Diyos na ikaw ay maghirap. Amen ba yun? Hallelujah. At ang buwan ng Marso nga sabi ko ay ito po yung beginning ng springtime. At dito sa panahon na ito, pagkatapos po ng 40 taong pag-wander, paglalayag, no? Ang Israel kasi, after doon po sa Egypt, kailangan tumawid sila sa Red Sea, sa dagat na pula, patungo sana sa Promised Land. Dahil may pangako ang Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Abraham. Ano yon? Nabibigyan sila ng sarili nilang lupain. Sinong mga walang bahay dito? Taas ang kamay. Yung sariling bahay. Biro mo na sa sarili tayong bayan, wala tayong bahay. Pwede tayong humingi sa Diyos. Amen? Amen ba yun? Alam niyo ang Panginoon, ano yan? Merong sariling tinatawag na commonwealth. Alam niyo ba yung commonwealth? Na bawat isa sa atin ay merong karapatang magkaroon ng sarili nating tahanan. At ang makakapagbibigay lang noon ay ang Panginoon, ang Diyos. Katulad ng mga Israelita. Wala silang sariling lupa. Pero isang araw nangako ang Diyos kay Abraham na sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang isang magandang lupain. Punong-puno ng kaunlaran doon. The land flowing with milk and honey. At ito ay para sa iyong mga anak, sabi niya kay Abraham. At maraming panahon ang nagdaan na naghintay at naghintay ang mga Israelita sa pangakong iyon. At nang sila'y tumawid dun sa dagat na pula, dahil sa katigasan ng ulo nila, sila ay nag-wander. No? Paikot-ikot sila dun sa ilang ng Paran. Ang pangalan nun, Wilderness of Paran. For 40 years. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo, ng mga Israelita. At pagkatapos ng 40 taon na yon sa pamumuno ni Moises, na isa ring Old Testament hero na ginamit ng Diyos para iligtas ang Israel sa kamay ng mga Egyptians. At sa 40 taon namuno si Moises doon po sa wilderness. At hindi pa rin natupad ang pangako ng Diyos sa mga Hudyo sapagkat 40 taon silang umikot-ikot doon sa wilderness. Alam niyo ba kung dapat ilang araw lang sila sanang nakamula sa Red Sea papunta sa Promised Land? Dapat 11 araw lang. Amen? Pero dahil sa katigasan ng ulo nila at hindi pananampalataya sa Diyos, alam niyo mga kapatid, ang dahilan na bakit matigas ang ulo mo, o matigas ang ulo ko, o hindi ako sumusunod sa Diyos, dahil kulang ako sa pananampalataya sa Diyos.
kulang ka sa pananampalataya sa Diyos. Hindi ganap ang iyong pananampalataya sa Diyos. Pero kung ang pananampalataya mo sa Diyos ay ganap, magiging masunurin ka. Katulad ng mga Hudyo, dahil sa katigasan ng mga ulo nila, 40 taon silang nagpaikot-ikot doon po sa wilderness of Paran. And then one day, finally, God allowed Israel to enter the promised land after 40 years of wandering in the wilderness of Paran. But due to their disobedience and lack of faith, God decreed that all those aged 20 and above would not enter the promised land except for Joshua and Caleb. Listen to this. Mayroon pong 12 tribo ang Israel. Si Joshua at si Caleb po ay mayroong tigisang tribo. Yung 10 tribo ay naging matigas ang ulo, hindi naniwala sa Diyos, kasama ng kanilang mga kamag-anak. So anong ginawa ng Lord? Bago payagan ng Diyos si Joshua at ang buong hukbo ng Israel na pumasok sa promised land, kailangang mamatay ang lahi ng 10 tribo na yon mula sa 20 taon pataas. Kung ikaw ay 20 years old nung panahon na yon, ikaw at ang mga matatanda hanggang doon sa kalululuhan mo ay mamamatay doon sa disyerto at hindi ka papayagan ng Diyos na pumasok doon po sa promised land. Amen ba yon? Kaya nung panahon na yon, nang si Joshua ay mag-cross doon sa Jordan, ang mga matatanda lang kasama niya ay ang lahi ni Caleb at ang lahi ni Joshua, lahat puro kabataan. Amen? Ganun yata dapat ang gawin sa Pilipinas para magkaroon ng matinong gobyerno. Payag ba kayo noon? 20 taon, pataas, papatayin. Nakita niyo yung solusyon ng Diyos? Pakihinayang konti pa. Nakita niyo yung solusyon ng Diyos? Sasabihin mo, Pastor, bakit naman ganun ng Diyos? Di ikaw magtanong sa Kanya, huwag ako. Di ba? Baka mali pa sagot ko sa inyo. Di ba? And the rest of the people, sabi nga dito, at ang buong tao, lahat ng tao, babae, lalaki, patay. 20 taon, pataas. Kaya 19 years old lang yung mga nakasurvive. At lahat ng mga kamag-anak nila na iwan doon sa wilderness, walang dinalang buto. Amen? Walang dalang buto. Di ba si Joseph nga, yung kanyang buto, dinala po doon sa Israel. Pero siya, hindi. Itong mga namatay na ito. No? Praise the Lord. In Numbers 14:29, gusto kong basahin sa inyo to. In this desert, sabi ni Lord, your bodies will fall. Listen, makinig kayong mabuti. Kanina habang nagbabasa si Jet nung ating paksa, hindi si Jet ang nagbabasa, pero hindi siya yung, kumbaga yung salita na sinasabi niya ay galing sa Diyos. Ang sabi ng Bible, Joshua 1:8, sabi niya, do not let this book depart from your mouth. Huwag mong kaliligtaan ang aklat na ito. Alam mo ba kung sino nagsasalita doon? Hindi si Jet, hindi ako, kung hindi ang Diyos. Amen? Nagsasalita ang Diyos, kanina pa nagsasalita ang Panginoon. Huwag mong kaliligtaan ito sapagkat dito sa pamamagitan ito, uunlad ka at magkakaroon ka ng maayos na buhay. Hallelujah. Kaya nga ito, gusto kong basahin sa inyo, ang Diyos ang nagsasalita, in this desert, sabi ng Bible, Numbers 14:29. In this desert, your bodies will fall. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, every one of you 20 years old and more who was counted in the census and who has grumbled against me, not one of you will enter the land I swore with uplifted hand to make your home, except Caleb, son of Jephunneh, and Joshua, son of Nun. Grabe ang Lord. Biro mo sabihin sa buong hukbo ng Israel, walang makakapasok sa inyo. Mamamatay kayong lahat dito, 20 taon pataas, mamamatay kayo. Grabe ang Panginoon, di ba?
Dahil, ano sabi ng Bible? Because you has grumbled against me. Lagi kayong nagrireklamo, nagsasalita kayo ng laban sa akin. Makinig kayong mabuti mga kapatid. Pag ang Diyos, meron kayong dinadalangin sa Panginoon na hindi kayo nasasagot pa, huwag kayong magrireklamo sa Diyos. Amen? Dahil tandaan ninyo mga kapatid, hindi tao yung ating dinadabugan. That's the reason why si Moses hindi nakapasok sa promised land dahil ano nangyari? Nagdabug siya sa Diyos. Salamat na lang dahil kay Jesucristo. Ako minsan nakapagdadabog din noong mga panahon na yun. Pero mabuti na lang merong tagapamagitan sa Diyos at sa tao. At yan ang Panginoong Jesucristo. At nagiging tagapamagitan lang. Halimbawa, ikaw nagdabog ka sa Diyos. Kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay may pananampalataya kay Jesucristo, si Jesucristo ang magtatanggol sa iyo sa kanyang Ama. Amen? Hindi ka mahahatulan dahil meron kang tagapamagitan. Yun po yung papel ng Panginoong Jesucristo. Pero during that time, walang tagapamagitan. Kailangan lahat sila mamatay, 20 years old, pataas. At bago nga pumasok ang mga Israelita sa lupang pangako, kasama si Moises, ang Diyos, kasama ni Moises ang Diyos ng kanyang akyatin ng bundok ng Nebo. Gusto ko basahin sa inyo to. Gusto kong ikwento na lang sa inyo to. Bago pumasok sila Joshua, si Caleb at ang buong Israel doon po sa Promised Land, si Moses po buhay pa noon. Sinamahan ng Diyos si Moses doon po sa bundok ng Nebo, Mount Nebo. Nakapunta na rin po kami doon. At doon po sa Mount Nebo, ipinatanaw ng Diyos, ng Panginoon, ang lupain ng Israel kay Moses. At sabi niya, Moses, yan ang lupang pangako. Pero hindi ka makakapasok dyan. At dito sa lugar na ito, ililibing kita. Namatay si Moses nang malakas ang katawan, walang karamdaman, walang arthritis, walang gout, hindi high blood, malinaw ang mata. Pero anong ginawa ng Lord? Hindi siya pinayagang pumasok sa Promised Land. Bakit? Dahil nagdabog din siya sa Diyos. At during the time, walang tagapamagitan kay Moses at sa Diyos. Amen? Kaya nga napakahalaga mga kapatid, lahat ng narito at nanunood, magkaroon ka ng tagapamagitan sa buhay mo, walang iba kung hindi si Jesucristo. At hindi mo siya magiging tagapamagitan habang hindi mo siya tinatanggap bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. You must have a born-again experience. Amen. At kailangan seryoso ka. Hindi ka dumadalo dito sa church na ito just for the sake of attending. Do not waste your time going to this church walang reason na kaya ka andito dahil mahal mo ang Diyos, dahil anak ka ng Diyos, may relasyon ka sa Panginoong Jesucristo. Amen? Kasi kahit andito ka sa loob na ito, pag hindi mo tinanggap si Jesucristo bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay, it doesn't count. Hindi magkakaroon ng puntos yan sa Diyos. Kahit araw-araw ka pa, every Sunday umattend ka dito nang wala ka naman personal na relasyon sa Panginoon at namamangka ka sa dalawang ilog, walang puntos yan. Amen. Kaya nga huwag tayo magbibiro sa Panginoon. Nakita nyo, pati si Moses, 120 years old na si Moses noon. At hindi siya pinapasok sa lupang pangako. Bagamat malakas ang kanyang katawan, malinaw ang kanyang mga mata, hindi siya pinapasok doon po sa Promised Land. Hallelujah. At ano nangyari? Si Moses po ay namatay doon po sa Mount Nebo. Actually, tinitingnan ko nga, pinatay ba talaga siya ng Panginoon? Sabi kay Moses, Moses, papatayin kita. Di ba ganun? Alam mo yung nakita ko doon? Pinatulog siya ng Diyos. Kung paano pinatulog si Adan
ng Diyos. Amen? Ganon din pinatulog ng Diyos si Moses. In fact, ang lahat ng may relasyon sa Diyos, pag namatay, ang sabi ng Bible, they will sleep. They will find rest in the Lord. Pag sinabi mong rest, pahinga yan, wala kang gagawin. Amen ba yun? Pagka sinabing mamahinga ka, hindi ka magte-text. Amen? Sabi mo, saka, namamahinga po, panay ang text mo, galit na galit ka kay Marcos, ganun. Pag sinabi mong rest, sa Lord, pag sinabing rest, rest. Maghihintay si Moses ngayon ng millennial kingdom. Amen? Amen ba yan? Sapagkat sa millennial kingdom, the Lord, ang Diyos, bubuhayin uli ang mga Old Testament heroes. Amen? Makakasama natin sila. Kaya nga kami, Alden, lagi namin ni-introduce sa inyo, sila Moses, sila David, di ba? Si Goliath, hindi natin makikita yun doon. Wala si Goliath, kanta kanina ni Chik. Sabi ko kay Alden, alam mo yung kinakanta natin kanina? Parang 1960s and 1970s tayong mga Kristiyano. Nakakatuwa, di ba? Para tayong mga bata kanina na kumakanta ng ang Diyos kasama natin. Jesus, God is beside us. Parang ganun nakanta natin. Amen. Hallelujah. At pagkatapos nun, anong ginawa ng Lord? Ang ginawa nila, sila po ay nagluksa ng 30 araw. And then after that, ano sabi ng Bible? Basahin ko, Deuteronomy 34, verse 9, si Joshua na anak ni Nun ay pamuno, sabi dito, si Jose na anak ni Nun ay napuno ng karunungan sa pamamahala sapagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kamay. Makinig kayo mabuti. Mayroon palang karunungan sa pamamahala. Amen? Hindi basta-basta mamamahala ka. Mayroong karunungan. Mayroong wisdom sa pamamahala, sa leadership. Hindi pwedeng bobo. Sabi ni Gadon, di ba? Bawal ang bobong pinuno. Sabi ko kanina, nung nagpe-pray ako doon sa Lord, sana hindi po ako mabulol. Kasi kadalasan, nung nire-review ko yung mga preaching ko, nabubulol ako, pero ngayon, pipilitin kong hindi. Amen. Hallelujah. Sapagkat, sabi nito, ipinatong sa kanya ni Moises ang kanyang mga kamay. Sumunod sa kanyang mga Israelita, makinig kayo, at ginawa nila ang lahat ng utos na ibinigay ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Pinamunuan nga ni Joshua ang buong henerasyon ng Israel sapagkat namatay na ang mga Israelitang mula 20 years old pataas at kasama si Moses. Sino ngayon to? Si Joshua ngayon. Sabi ko nga, Joshua was with the new generation of Israel. Bago pumasok si Joshua, doon po sa Promised Land, ang kanyang mga kasama, bagets. Madaling turuan. Hindi matigas ang ulo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, matigas ba ang ulo mo? Tanungin pa uli, ilang taon ka na ba? Kasi daw parang sa tingin ng Diyos, yung 19 years old, madaling turuan. Amen? Joshua was destined to turn the promise into reality. Amen. Hallelujah. According to the scripture, the Israelites headed by Joshua crossed the Jordan on the 10th day of the Hebrew month, Nisan. Anong month yun? Nisan. The first month of the year, the first month of the year. Parang New Year. At ito po yung panahon ng tagsibol. The first month of the year which occur, kailan yon? In the late March or early April on the Gregorian calendar. Pag sinabi mong month of Nisan, itong panahon natin ngayon ng March, ang panahon ng Nisan. Amen. Yung mga nasa middle na pero ginawa natin, of course, ang March sa atin, hindi naman pwede tayo magsimula ng March 15. Siyempre, March 1 tayo magsisimula. In the book of Joshua, God gave Joshua the most important command for him to follow.
At sa buwan ng Marso, ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joshua ay naghanda upang tawirin ang ilog Jordan papasok sa lupang pangako. Makinig kayong mabuti. Hindi bibigay ng Lord ang lupang pangako nang walang pagtawid sa ilog. Amen? Kailangan merong obstacle na tayo ay hahakbangan. Hindi po ibibigay sa atin ng Diyos ang ginto nang hindi natin to huhukayin. Amen ba yun? Hindi ka bibigyan ng Diyos ng talino kung hindi ka mag-aaral. Amen? Kaya kailangan nga dito sa atin, mag-aral tayong mabuti bilang mga anak ng Diyos. Mapalad nga ang Christ of all ages. Dahil dito sa church natin, pinag-uusapan ng Old Testament. Pinag-uusapan natin yung pinanggalingan ng New Testament. Dito sa Old Testament, inihanda ang ating isip para magkaroon tayo ng malinaw na pangunawa sa Diyos. Amen. At tandaan natin, ang Diyos ay nagtatalaga ng tamang panahon sa lahat ng bagay. Sabi nga, when the time is now, when the time is today, ipatutupad ng Diyos ang lahat ng pangako niya sa iyo. Amen ba yun? Tandaan natin, hindi tayo sabay-sabay na magkakaroon ng bagay na pinangako sa atin ng Panginoon. Mayroong panahon. At madalas, yung masunurin sa Panginoon ang ginagamit para magkaroon ng katuparan ang mga pangako ng Diyos. Amen! Hallelujah! Glory to God! Praise the Lord! Sa ating buhay, nais ng Diyos na maipatupad niya sa atin ang kanyang mga pangako. Naniniwala ba kayo na pag ang pangako ng Diyos ay ipinatupad sa iyo, mas masaya siya kaysa sa iyo? Amen ba yan? For example, humingi ka ng isang bahay, isang malit na bahay, o malaking bahay, tapos isang araw nagkaroon ka ng bahay, at tuwan-tuwa ka sa Panginoon, kala mo mas masaya ka sa Diyos. Hindi. Mas masaya ang Diyos na ikaw ay pinagpala ng Diyos dun sa iyong bahay. Amen? Makinig kayo mabuti. When God bless you, pag pinagpala ka ng Panginoon, mas masaya siya kaysa sa iyo. Amen? Every time God releases His blessing to each of every one of us, nakangiti ang Diyos. Amen? Nakangiti siya. Tuwing binibigay niya, binubuhos niya ang pagpapala niya sa kanyang mga anak, nakikita niyang masasaya ang mga anak niya, pero mas masaya ang Diyos. Amen. Amen ba yun? Parang hindi ko narinig nag-amen kayo. Diba? Kaya tayo, pagka nakakatanggap tayo ng pagpapala sa Diyos, naku, sabi nga yung nga nagkaroon ng kagalingan anong ginawa niya? Nagtatalon, nagsasayaw, nagsisigaw. Dito sa araw ng mga pagsamba natin, yung iba, tahimik mag-worship. Yung iba nga, halos mamatay na sa kasasamba. No? Halos lumabas na lahat yung sipon. Samantalang ikaw, nakaganon ka pa. Para bang sabi mo, ano ang nangyayari dito? Diba? Parang, bakit? Si Chik-Chik, kanina ganun si Chik-Chik. Sabi naman ng iba, ano nangyayari? Diba? Hindi kasi kayo nakakapasok sa presensya ng Lord. Pag nakapasok kayo sa presensya ng Panginoon, hindi mo na mapapansin ang katabi mo. Ang mapapansin mo, ang presensya ng Diyos. Amen? Palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga, tapos na ang pagluluksa ng Israel. Pagkatapos ng 30 araw, tinawag ng Lord si Joshua, Joshua, tapos na ang pagluluksa. Marso na, let's march on. Tayo ay magmarcha na. Let's go to the promised land I have promised to your forefathers. Hallelujah. At tanda natin, sabi ko nga, ang laki ng pagod ni Moses para i-prepare ang mga tao papuntang promised land. Pero siya, hindi niya naranasan yung promised land. Amen? Tayo rin, ikaw, ako, hindi ako pinangakuan ng Diyos ng promised land.
Hindi pinangako ng Lord sa akin ng Israel. Ang ipinangako sa akin ng Lord, ang kanyang tahanan doon sa langit. Amen? Sino gusto ng promised land? Sino mas gusto? Promised land o yung kalangitan ng Diyos, kaharian ng Diyos? Amen. At lahat yun, makinig kayo mabuti, ang kaharian ng Diyos ay hindi lang ipinangako sa mga Hudyo. Ipinangako yan sa lahat ng mga may personal na relasyon sa Panginoon. I want to read this one. Sabi po ng Lord kay Joshua, Joshua, Moses, my servant, is dead. Joshua 1:2. Now then, you and all these people, get ready to cross the Jordan into the land I am about to give them to the Israelites. Tapos na. Sabi ng Lord, Joshua, you are the man. You cross the Jordan with these people. Wala nang matigas ang ulong kasama ka. Amen. Ang sabi ng Lord, be strong and courageous because you will lead these people to inherit the land I swore to your forefathers to give them. Ang sarap lang doon. Ewan ko kung anong feeling ni Joshua. Assistant siya ni Moses, pero nung oras na yon, anong ginawa ng Lord? God promoted him. Ipinromote ng Diyos si Joshua bilang pinuno ng hukbong Israel. Bilang unang presidente. Di ba? O unang prime minister ng Israel. Tingnan nyo, examinin natin. Mayroong promotion. When God calls you to march on, mayroong promotion. Pag sinabi ng Lord sa iyo, Cindy, move on. Pag sinabi sa iyo ng Lord na move on, mayroong promotion. Amen ba yan? May promotion. Pag stagnant ka na at hindi ka na umuunlad dun sa lugar na yon, manalangin ka sa Panginoon na palayasin ka na sa lugar na yon. Amen? Mayroong promotion. When the Lord commanded you to move on, ipopromote ka niya. Hindi ka niya magbabago ang iyong kalagayan. Pag sinabi ng Lord, move on, sumunod ka sa akin at may mangyayari sa iyo. And so, pagkatapos nun, alam nyo, gusto kong tapusin to, merong ibinilin kay Joshua ang Diyos sa Joshua chapter 1 verse 8. Sabi niya, do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written on it, so that you may obey, so that you may know how to obey the book that God has given you. Then you will be prosperous and successful. Merong binigay ang Lord na aklat. The constitution of the new promised land para kay Joshua. Ito yung soul, ito yung kaluluwa na dapat dala ni Joshua pagpasok doon po sa Israel o sa promised land. The book of prosperity and success. Amen. Sino may Bible dito? Nasaan yung Bible nyo? Oh. If you have your Bible, you have the book of prosperity and success. Ang problema, marami sa inyo, hindi nagbabasa ng Biblia. God gave us a book that will put our life in order. Listen, yung mga nanonood at nakikinig, kasama tayong lahat dito. Pag meron kang Biblia, ang aklat na yon ay itutumpak ang iyong buhay, iaayos ang kalagayan ng buhay mo, aasenso ang buhay mo pag ikaw ay nag-meditate, pag pinag-aralan mo ang banal na kasulatan na bigay ng Diyos kay Joshua at sa lahat sa atin dito. Ang sabi ko nga, it is the modern book of all times. Hindi naluluma ang aklat na yan. The book that will guide us, if we will obey every word that comes from the mouth of God, then we will become successful and prosperous. Every time we open, makinig kayo mabuti kanina, nung binuksan ni Jet yung Bible, we are opening the mouth of God.
binubuksan dito ang bibig ng Diyos para magsalita siya sa atin. And if we want to hear His voice, open His book. And God told Joshua that when he entered the promised land, be sure that the book that God gave him will not depart from his mouth. Many times, dumadaan ang panahon, ang araw, buong maghapon, ni hindi nyo nabuksan ang aklat na iyon. Pagkatapos aasa kayo na aasenso ang buhay ninyo. Yun lang hindi pa natin masunod. Sa panahon ng ating pag-aaral ng obedience and faithfulness, pagiging tapat at masunurin, ang pagbabasa lang ng aklat na iyon, sabi ni Lord kay Joshua, huwag mong kaliligtaan ang aklat na iyon. Amen? Sino may Bible dito? Taas ang kamay. Sino ang walang Bible? Pag kayo mayroong banal na aklat, basahin po ninyo dahil naglalaman yan ng isang kayamanan, ng kalakasan, ng kasiglahan, at ng pag-aayos ng iyong buhay. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. And so today, as we celebrate the month of Nisan, ano bang meron sa month ng Nisan? Gusto ko lang basahin sa inyo to. In the Hebrew calendar, Nisan is the first month and often symbolizes new beginnings, renewal, and rebirth. And so this month, itong month na to ay month ng bagong simula. Kumbaga, sabi nga katulad nung isang araw, tinawagan ako ng aking insurance. Sabi niya, Alfred Calderon, yes, mag-expire na po sa March yung insurance po ng sasakyan nyo. So, kailangan kong magpa-renew. Amen. Kailangan i-renew ang lahat ng dapat i-renew. Pati ang inyong relasyon sa Panginoon. Kung ikaw ay, kanina, alam niyo ba sa totoo lang, nung nagpe-pray ako sa Lord, bagsak ang spiritual ko. Sabi ko, Lord, palakasin mo ang espiritu ko. Bakit? Ang dami kong mga abala. Abala sa trabaho, abala sa politika, di ba? Abala sa nakakainis na mga balita, di ba? Babagsak talaga ako. Pero ngayon, habang nasa harapan niyo ako, nare-revive ako. Because ang sabi ng Bible, the Word of God revives the soul. Amen? Basahin nasa Bible yan. The Word of God revives the soul. Kung ikaw ay tumitirik na ang mata mo para naghihingalo na ang buhay mo, basahin mo ang aklat na yon at sasabihin ko sa iyo, mabubuhay muli ang pag-asa mo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Glory to God. At hindi lang yon. The month of Nisan in the Jewish calendar is indeed significant for Christian. Ano ba meron dito? Yung Passover. Passover. Biro niyo mga kapatid, nung sila ay tumawid sa dagat na pula, Passover. After the Passover, yung month din na yun, tatawid sila sa Ilog Jordan sa panahon din na yun. Ano ba meron doon? Ito yung event leading to Jesus Christ's crucifixion and resurrection. Nagko-connect, Brother Aldrin. Hindi pwedeng hindi konektado sa lahat ng kwento. Sabi nga, history repeat itself. Amen. Hallelujah. Talino ng Panginoon. At doon sa panahon ng Nisan, March, April, doon namatay ang Panginoong Jesucristo sa krus. At tinubos ng Panginoon ang ating kasalanan. He saved us. Anong ginawa niya? He saves us. Amen. At naligtas tayo. Kailangang iligtas muna tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo bago ayusin ang ating buhay. Amen? Amen ba yun? Yun ang ginawa ng Panginoon. This is the time of reflection on His sacrifice and the hope and renewal that brings. Hallelujah. Kaya nga ngayong umaga, ang sabi ng Lord, have I commanded you to be strong and courageous? Magpakatatag tayo. Magpakatibay tayo sa araw na to. Lalong-lalo na malapit nang bumalik ang Panginoong Jesucristo. Kung ikaw ay Kristiyano,
magpaka-serious ka. Huwag kang papatay-patay. Huwag kang lelembot-lembot. Amen? At kung nanghihina ka, buksan mo ang aklat na yon at basahin mo. Sasabihin ko sa inyo, mas magaling pa siya sa mga energy drink. Amen. Ito dapat ang ating sabi niya, meron ka na bang, ano tawag doon sa gamot na yon na iniinom lagi? Maintenance. Yan. Ang aklat na yon ang maintenance ng buhay mo. Amen? To maintain your life, to maintain your good status in the Lord, read your Bible. Amen? Amen ba yun? Sabi mo sa katabi mo, Amen. Sabi mo sa kanya, we. Di ba? Paulit-ulit. At ngayong umaga, itong sinasabi sa atin ng Panginoon, let this book do not depart from your mouth. Meditate on it day and night so that you may be careful to obey every word that from that book. Then you will become successful and prosperous. Amen. Sino gustong maging matagumpay? Sino gustong maging matagumpay dyan? Basahin niyo ang aklat na yon. The Bible that comes from the mouth of the Lord. Amen? Tumayo tayong lahat. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, I thank you. Salamat, Panginoon, at nirevive mo uli ang aming puso. Tunay nga ang iyong salita ay nagbibigay ng buhay sa amin. Nagbibigay ng pag-asa at muling pinalalakas ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. And so today, O Lord, dalangin ko ng aking mga kapatid na mahal mo ay palakasin mo, lalo ngayong March na to, the month of renewal. Ito yung panahon na kami po ay magre-renew uli ng relasyon sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasalanan, hugasan mo kami sa pamamagitan ng dugo ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo. At patawarin mo at kalimutan mo lahat ang naging pagkakasala namin sa iyo, sa isip, sa salita at sa gawa. At sa umagang ito, O Diyos, inirerenew namin ang relasyon namin sa Panginoong Jesucristo, sa iyong bugtong na anak na si Jesus. Sa araw na ito, pinupuri ka namin, nagpapasalamat sa pangalan ng iyong bugtong na anak. Ito ang aming dalangin. Amen at amen. Magandang tanghali sa inyo lahat. Glory to God.